Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dumagsa at maghapong pumila ang mga nagpabakuna kontra rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila ngayong araw. Noong nakaraang linggo pa, dinaragsa ang ospital. Kasunod ng mga naiulat na nasawi dahil hindi nagpabakuna o hindi tinapos ang anti-rabies vaccine matapos makagat o makalmot ng hayop. Mahigpit at paulit-ulit na paalala ng mga eksperto, huwag baliwalain ang rabies dahil ito ay nakamamatay. Narito ang pagtutok ni Marisol Abduraman. Kaninang umaga, dinagsa ang San Lazaro Hospital sa Maynila ng mga gustong magpaturok ng mga anti-rabies vaccine. Kabilang ang 6 na taong gulang na bata na kalmot daw ng alagang pusa ang kanyang gilagid noong Biyernes. Nagtalon-talon siya. Pagtalon po niya sa pau po, doon po siya hinablot sa bibig. Ay, hinablot siya ng pusa? Opo. Nag-iyak siya? Opo. Nung mano na yung dugo, malabas na po. Sa kamay naman kinagat ng alaga ring aso ang 11 taong gulang na batang ito. Siyempre yung aso hindi mapigilan, nagkagat-kagat siya, pero hindi naman po mariin. Habang nakapila ang mag-ama para sa second dose ng bakuna ng anak, nakapila rin sa new cases ang kanyang mag-ina matapos makalmot rin ng alaga ring aso ang panganay na anak. Katatapos din ng bakunahan nung nakarang linggo ang isa pa nilang anak na nakagat din ng aso. Dito po sa binte. Medyo may kalaliman kasi, hapdi. Tapos yung isa naman, ganun din, nakagat din. Mahapdi rin daw. Kaya na namin dito para may peace of mind. Sa tala ng San Lazaro Hospital, karamihan sa mga nagpupunta rito ay nakagat o nakalmot ng mga alaga nilang aso o pusa. Karamihan sa mga pasyente ay totoong may kagat o may kalmot nitong mga nakaripas na 2 linggo. Pero karamihan din or meron din kaming porsyento ng mga pasyente na dahil sa napanood nila, naalala na lang nila na nakagat sila. Mag-alas 12 ng hapon, ganito pa rin kahabang pila dito sa Animal Bite and Treatment Center sa San Lazaro Hospital. Karaniwan daw na umaabot sa 2,000 ang bilang ng mga nagpupunta rito kada araw simula nung nakaraang linggo. Magkatapos lumabas ng mga kwento sa social media tungkol sa mga rabies deaths na nangyari dito sa ating bansa, biglaan talagang tumaas ang aming mga animal bite consultations. Dito lang sa San Lazaro, umabot sa 64 ang kaso ng rabies noong nakaraang taon at simula Enero ngayong taon, nasa 15 na ang naitatalang kaso. Paalala ng mga doktor, magpaturok agad ng anti-rabies vaccine oras na makagat o makalmot ng hayop. Once na meron ng simptomas yung mga pasyente o nagwawala na sila, takot na sila sa hangin, takot na sa tubig, wala nang kahit na anong bakuna o kahit na anong gamot na epekto. Sigurado ang kamatayan. Mahalaga rin na bakunado ang mga alagang hayop. Dapat si Brownie at si Mingming binabakunahan. Kasi pag ang mga aso at pusa ay bakunado, hindi po yan makakalipat ng rabies. Libre ang mga bakuna sa mga aso at pusa sa mga LGU. Pero kung maniningil man yung mga LGU, nababalitaan ko rin yung iba, nasa 100 pesos lang kada turok once a year. Tapos, yun naman po sa private, hindi lumalampas mga 300, 400 pesos. So talagang abot kaya yung bakuna sa mga hayop. Libre din maging anti-rabies vaccine sa tao. Meron naman daw animal bites package sa PhilHealth kung sa mga pribadong ospital magpapaturok. Paalala ng mga eksperto sa pagpapabakuna, tiyaking kumpleto ito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.